Good afternoon, brothers and sisters, Tomasians all. And I thank you for inviting me to join you in your annual Advent recollection. From here, I'm broadcasting, hopefully arriving at your side, from my side here at my post in the Basilica Minore of Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Join me as we reflect together the theme of this segment. Mga pamilyang Kristiyano, naglalakbay kasama ni Emmanuel sa pag-asa sa adbyentong ito sa gitna ng pandemya. Pamilyang Kristiyano, yan ang ating unang tema na dapat pag-isipan. Ano ba ang pusod ng Kristiyanong pamilya? Ang Kristiyanong pamilya ay tinawag ng Panginoon upang nang sa gano'n na may magpahayag ng pag-ibig na dinulot sa kanila. Iyan ang misyong tinatag ng Diyos para sa pamilya. Sa makatwid, ang pamilya ay isang misyonero. Tagapamahagi, hindi maaring makasarili, hindi maaring maging mersenaryo, o tinatawag nating bayaran sapagkat yan ay laban sa pag-ibig na kanilang sinasaksihan. Ang pag-ibig ay hindi maaring makasarili. Ito'y nagbibigay ng sarili, hindi lamang para sa isang pamilya, kundi para sa lahat ng pamilya, sa buong sambayanan at sa sangkatauhan. Kaya ang bawat sanggol na isinisilang sa pamilya ay nagdadala ng pag-asa. Sapagkat sa pamilyang yan, umuusbong at tumutubo ang pag-ibig na ipamamahagi hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa iba pang mga pamilya. Kung ito'y mersenaryo, ito'y may sukatan. At ano magiging sukatan yan? Yan ang papatay sa pag-ibig. Love has no quantifier. It has only one qualifier. To be true. Love is to be true. That's the only qualifier there is for love. Love admits no measurement. Kaya hindi maaaring sukatan ang pag-ibig. Paano mo susukatan ang pag-ibig? Masusukat mo ba yan sa panahon? Could you measure love in terms of time? Could, for example, a boy tell to his girlfriend, I love you tonight. Let's see what's going to happen tomorrow. Maybe it will be renewable tomorrow. Maybe as a response, baka bigyan siya ng magkambal na sampal sa pisngi ng kanyang katipan. Sapagkat ano akala mo sa akin? Bayaran? Yang mababayaran? Is love open to the measurement of cash or any kind of wealth? Pwede mo bang masabi sa iyong minamahal, how much is your love? 1 million peso? Ano sasabihin ng iyong minamahal? Am I for bargain? Baka hindi lamang sampal, kundi magkakambal na tadyak ang iyong matanggap magmula sa minamahal mo. Kaya ang pag-ibig ay meron lamang isang katangian. To be true. A false love is a contradiction in terms. And because love is to be truthful, it is a reality that needs to be learned in the heart. Kaya ang puso ay natuturuan at ang pag-ibig ay tinuturo. Hindi tinuturo katulad ng isang teorya na ating pinapag-aralan sa akademya. Ang pag-ibig ay hindi itinuturo sa pamamagitan ng classroom discussion, library research, or even PowerPoint presentation. Kaya nga sa akademya, wala tayong mga kurso na talagang sinasabi tungkol sa pag-ibig. Bachelor of Science, major in love affairs. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay natututunan sa pamamagitan ng karanasan. At ang karanasang yan ay nadarama sa unang pintig ng puso ng isang tao. Kaya saan unang pinag-aaralan ng pag-ibig? Sa sinapupunan,
sapagkat doon ang unang pintig ng puso ng isang tao. Doon pa lang, itinuturuan na ang isang tao kung paano magmahal. Ang puso ay natuturuan. Kung ang puso ay di natuturuan, lahat ng tinuro ni Kristo ay walang kahulugan, walang saysay. Halimbawa, yung kanyang tinuro sa ating, mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mo mamamahalin ang iyong kaaway? Likas sa atin na kapag meron sagabal sa ating mga layunin at mga plano at tayo inaapi, dinudusta, niyayapak-yapakan, na tayo gumanti. Hindi tayo naasahang mahalin yung ating mga kalaban, yung ating mga kaaway. Pag nakita pa nga natin, nadapa yung ating kaaway, gusto pa nating yugyugin, gusto pa nating lalong madapa sa kanyang kinalalagyan. Pumapalakpak pa tayo. Pagkatapos marinig mo si Kristo, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Paano maiibig yung mga kaaway? Maiibig mo lang yung kaaway mo kapag ka talagang ang puso mo ay umaapaw sa pag-ibig. Maapaw. Sa simula pa, itinuruan ka ng umibig at pinunla na yung pag-ibig sa iyong puso. Kaya nag-uumapaw na dumadaloy kahit sa mga taong hindi karapat-dapat na ibigin mo. Yun ay tinuturo. Magmula pa lamang sa sinapupunan. Mahalin mo ang mga mahihirap. Sino sa ating magkukusa na mahalin ang mga mahihirap? Kung tutuusin, yan ang mga taong nakakainis, nakakayamot. Yan ang mga taong hingi ng hingi at utang ng utang. At sino ang mga taong gustong magmahal sa mga taong hingi ng hingi at utang ng utang na kadalas ay hindi nababayaran? At buti kung hindi lang nababayaran, na kung ituring ka pa parang walang mga utang na loob na hindi ka babatiin pagkatapos mangutang sa iyo. Iyon ay maiibig mo lamang kapag talagang ang puso mo ay pinagdadaluyan ng umaapaw na pag-ibig. Sa simula't simula pa. Kaya nga, ang pagtuturo ng pag-ibig ay nagsisimula magmula sa pagkabata. Kaya nga sinasabi nila, the destiny of man is not written on the stars. It's written on the womb. Yun ang dahilan kung bakit inaayos natin ang paglaki ng bata simula pa lamang sa kasalan. Alam niyo ba ang kasalan yan pagtatanggol at pangangalaga ng sinapupunan. Dalawang salitang Latin ang pinagkunan niyan, matrix at saka munire. Yung matrix, ibig sabihin, yan ay sinapupunan. Yung munire, pangangalaga. Tapos pinagdugtong, naging matrimonyo. Pinagdugtong yung dalawang salitang Latin at naging matrimonyo. Ibig sabihin, pangangalaga ng matris. Bakit pinangangalagaan? Sapagkat doon, natututunan sa unang pintig pa lang sa puso ng bata kung ano ang tunay na pagmamahal. Kaya nga kapag ako'y sumusubaybay, tumutulong sa paghahanda doon sa mga taong kinakasal, sinasabihin ko kaagad yung lalaki, si Mister, sabihin ko kaagad, kapag ka nagdadalang tao si Mrs., ibuhos mo matindi ang dalisay mong pagmamahal. Sapagkat sa unang pintig pa lang ng puso ng iyong anak, nadarama na niya. Kahit wala pa siyang abot na katwiran, nadarama na niya kung ano ang ibig sabihin ng dalisay na pag-ibig. Nakarehistro na yon at yun ang kalalakihan. Sapagkat kung ano ang karanasan ng ina, yun din ang karanasan ng bata. Magkaisa lang ang puso niyan. Sabi nga natin, subalit yung yan ay hindi pinlano sa labas ng kasalan, kadalas ay magulo. Kadalas ay sisihang umaatikabo. Kung sino sisisihin, bakit yung bata ngayon biglang sumulpot na parang aksidente na hindi inaasahan. Nagtuturoan. Yung lalaki sa babae, yung babae sa lalaki, at sinasama pati yung partido ng babae at partido ng lalaki sa gulo. At sa gitna noon, yung batang nayuyugyug doon sa blaming game na tinatawag natin. Nararanasan na ng bata, umpisa pa lamang
ako ba'y tinatanggap nila? Tinatanggap ba nila akong maluwalhati sa kanila kung bakit ako isisilang pa lamang pinagtatalunan na? Kaya tingnan nyo, kadalasan may mga batang nakikita natin na iba ang pag-uugali. Kaming mga nasa eskwelahan, lalo na doon sa mga batang nag-aaral, bakit iba ang kanilang ugali? Paano mo ba ipapaliwanag yan kung di mo malalaman ang pinag-ugatan? Kaya ang gagawin, tatawagin yung mga magulang. Sapagkat yung mga bata ay dumating sa amin, buo na. Hindi namin alam kung paano ginawa yan. Made in China, made in UK, made in Germany, made in Paranaque, o made in Ubando. Ang hirap lang nito, maski yung mga magulang ay hindi maipaliwanag at bandang huli. Iiyak ang kanong nanay at sasabihin, Father, kayo na po ang bahala. Ako na ang bahala. Isang pare. Maniwala kayo sa hindi. Wala akong anak. Wala akong karanasan. Kung paano magpalaki ng anak pagkatapos ako ngayon ang bahala. At sa pag-aaral ko bilang pare, wala naman kaming kurso sa seminaryo na parenting, pagmamagulang. Pagkatapos sasabihin sa akin, ikaw na po ang bahala, Father. Ikaw na po ang bahala. Hindi na nalalaman yung pamilya nandoon ang punot dulo lahat kung paano ituturo ang pag-ibig. Kaya nga bawat sanggol na isinisilang sa pamilya, alam ba natin na may dalang pag-asa? Pag-asa sapagkat ang pamilya ay normal. Misyonero, hindi mersenaryo. Hindi makasarili. Hindi lang yung kaginhawahan ang iniisip, kundi sapagkat sila'y nagpakasal alang-alang na ibigay ang sarili sa kanilang magiging anak at magiging apo. At ituro doon kung paano rin magbigay sarili sa ibang mga pamilya. The charity begins at home, but it does not end at home. Mahirap nito sapagkat marami ng mga bata ang mga isinisilang sa isang pamilya na hindi na misyonero kundi mersenaryo, nagiging makasarili na rin. Ngayon na rin sarili nilang kapakanan ang naiisip. Nung araw, matanda na ako, nung araw, alam niyo, nung araw, kapag ka ako ay nagtatanong sa isang mag-aaral kung bakit yung kursong yan ang kanyang papasukan, standard ang answer nila. Sasabihin alam mo, Father, gusto kong makatulong po sa aking mga magulang. Gusto kong tulungan si nanay at tatay. Alam ko pong sila'y nahihirapan sa pagmamalasakit sa pagpapalaki sa amin. At para rin po ako'y magkaroon ng bahagi na iko-contribute ko sa pag-unlad ng ating bayan. Mapapalakpakan, makapamilya, makabayan, makasimbahan, makatao. Pero ngayon, pag may nagtatanong ako sa ibang kabataan kung bakit yung kursong yan ang kanyang papasukan sa universidad, makakatanggap ka ng sagot na napapakamot ang ulo ko. Bakit yan ang kurso mong kinuha? Well, Father, gusto ko lang. Type ko lang. Gusto ko lang. Type ko lang. Ayun pala nagpapaliwanag kung bakit hindi nakakatapos. Pag hindi na niya gusto, lilipat na naman ng ibang departamento. Kaya walang natatapos na kurso sapagkat hindi ko na type. Hindi ko na gusto. Kaya parang bukid na lilipad-lipad sa universidad. Bakit? Ang naiisip gusto ko lang. Type ko lang. Kapag ka ganyan ang sagot, nasaan ang pag-asa?
hindi ka na makakahakbang. Fixated ka na. Gusto ko lang. Hanggang doon ka lang. Hindi ka na makakahakbang. Ang pag-asa'y paghakbang. At ang paghakbang na yan ay ginagawa ngayon. Dumadalo yung pag-asa. Hahakbang ka ngayon. Ang buhay ay dumadaloy. Kaya ikaw, dapat magdesisyon ng iyong paghakbang. Kung di ka magdidesisyong maghakbang ngayon, yung agos ng buhay ay maaaring daling ka sa isang destinasyon na hindi mo ibig. Kaya ngayon, magdesisyon ka sapagkat yon ang pagpapahayag ng pag-asa na makakarating ka sa patutunguhan mo. Sa makatwid, ang time frame ng pag-asa ay hindi nakalipas, hindi kinabukasan, kundi ngayon. Ngayon ang may pag-asa. Kung ikaw, ang pag-asa mo'y nakalipas na, sawing palad ka, nakaraan na. Hindi mo na maaabutan ang oportunidad. Kaya nga tingnan ninyo, dito sa panahon natin ngayon, na ating pinasok, Advento. Sa salitang Latin, pag sinaling wika mo, ibig sabihin, pagdating. At yung dadating ay dumating na ngayon, sapagkat ang pangalan niya, ayon sa propesiya ni Isaías, ay Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, ibig sabihin yan ay ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin ngayon. Kung ang Diyos ay kasama natin nakalipas na, hindi mo na maabutan, nakaraan na. Kung ang Diyos ay kasama mo sa kinabukasan lang, sawing palad ka rin. Lagi kang maghihintay sapagkat laging future tense. Para kang isang dalagang may nobyo na pinangakuan ng kanyang nobyo na nagkataong marino. Sinabi, I shall return. Kaya pa nanghihintay mo, nando ka sa pier, namuti na yung mata mo, nabilang mo na lahat ang barko, here and there. Pero hindi pa dumadating ang katipan mo. Bakit? Sapagkat laging nasa future tense. Ngayon, ang Diyos ay nandito. Kaya hindi ba napapansin, pag tayo nakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, lahat ng panalangin ay nasa present tense. Sapagkat ang tatagpuin natin ay ang Diyos na sumasa atin, si Emmanuel. Nandito ngayon. Salmo 95, yung invitatory psalm. If today you hear His voice, harden not your hearts. Sa Our Father, ang time frame, ngayon din. Pray, give us this day our daily bread. Give us today our daily bread. Hindi next day, hindi tomorrow, hindi next month. Aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ngayon, sa ating dasal na Hail Mary, sinasabi natin sa ating Inang Maria, pray for us sinners now, ngayon, now. Bakit? Sapagkat yon ang panahon ng pag-asa, yung ngayon. Yesterday is a canceled check. Tomorrow is a promissory note. Today is the ready cash. O anong gusto ninyo? Promissory note? Canceled check? Hindi ba yung ready cash? Yan ang puhunan mo. Yan ang pag-asa mo. Sapagkat sa pamamagitan ng ngayon, yung ngayon magiging magandang alaala mo. Yung ngayon ang magiging puhunan mo upang maging matatag ang iyong kinabukasan. Kaya don't be a prisoner of the past. Na ang makikita mo lang ay ang kaligayahan mo ay nandoon sa nakalipas. Na para bang ang masaya lang matatagpuan sa ala-ala ng nakaraan. Harapin mo yung ngayon. O kung dili naman kami ay magiging preso ka ng mga
malulungkot na alaala sapagkat ikaw yung nasugatan. May mga taong ganun, nag-aalaga ng kanilang mga sugat. Mga hanggang ngayon, namumuhi doon sa mga taong nagkaasala sa kanila, sumugat sa kanilang damdamin. Dapat humakbang tayo, sabi nga ng mga kabataan, move on. Huwag alagaan yung mga sugat. Sapagkat yung sugat, kapag ka laging sariwa at hindi gumagaling, ano sasabihin sa inyo ng doktor? Diabetic kayo. Puputulin yung paan nyo. Kaya huwag mag-alaga ng sugat. Move on. Kaya kailangan ng hakbang ngayon. May pag-asa ngayon na tayo gumaling. At ang pag-asang yan ay pagharap din sa kinabukasan. Kaya nga tayo naglalakbay. Ito ay paglalakbay na ating ginagawa. Paano? Ano ang ating patutunguhan? Patutunguhan natin ang pagbabalik tahanan. It's a homecoming. Yan ang Advent. It's a homecoming. Inaalalayan tayo ni Emmanuel, katulad niya na naglakbay, kasama si Jose, kasama si Maria, sa kanilang bayan ng Bethlehem. It's a homecoming. At ano daw ba yung homecoming? Yung homecoming, sabi nila, is karanasan. It's going to the usual places, seeing familiar faces, and meeting them as though for the first time. Na para bang nakikita mo sila, ngayon pa lang, may sariwa kang pananaw. Yung mga bagay-bagay na nakaligtaan, sapagkat ang bahay ay laging nandiyan dyan, we take for granted. Ngayon, pagbabalik natin, nakita natin, nakakahinga tayo, kaya nga tinawag na tahanan. Nakaka-relax tayo, tahanan. Ibig sabihin yan, tahana. Pag tayo bumalik sa ating tahanan, sa dami ng ating pakikipagtunggali doon sa labas, pagdating natin sa ating tahanan, tayo nakaka-relax. Nagkakaroon tayo ng sariwang pakiramdam sapagkat the usual places and the familiar places, the familiar faces rather, are being seen in a fresher perspective. Yan. Yan ang mga pagkakataon. Yan ang pag-asang binibigay sa atin na kahit na ganitong nasa tayo, nasa kadiliman, itong pandemyang ito, ay merong liwanag. Sapagkat meron tayong mga bagong mata upang tingnan yung mga bagay na pamilyar. Na dati-dati, inawalang bahala natin. Ang ating pamilya, ang ating tahanan, na pumasok at lumabas lang tayo noong araw sapagkat marami tayong pinupuntahang iba. Ngayon, may mga lockdowns. Sabi nga natin, pwede nating tanggapin ito bilang parusa. Sabi natin, na-lockdown tayo para tayong mga preso. Pero yun ang pessimistic perspective. Pwede yung solitude na tayo makapag-relax. Sapagkat paminsan-minsan kailangan nating magkaroon ng isang space for ourselves and for the people we love. Di ba? Kung kayo'y nagmamahala ng inyong asaway, nagde-date kayo, pumupunta kayo sa isang lugar na kayo lang. Sabihin kayo lang, sapagkat espesyal ang mga taong iyong nakakasama. Ayun. Kaya yung ating isolation at lockdown, sa isang perspektibo, ay pwedeng gawing solitude. Yan ang ginawa ni San Juan Bautista bilang preparasyon sa pagdating ng Mesiyas. He went to the wilderness. Tahimik. Bakit? Upang makinig sa tinig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero hindi mo mapapakinggan ang tinig ng Diyos sa lahat ng lugar. Ang Diyos nasa Divisoria, pero hindi yan ang lugar para marinig mo ang tinig ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa Divisoria, ang mapapakinggan mo ay mga sigaw na nagsasalo-salungatan.
Wala nang 5 piso, wala na 5 piso, 6 na piso na dito, baratilyo, 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 yan ang maririnig nyo. Dito, doon at sa labas. Hindi makasisingit doon yung tinig ng Diyos. At ang Diyos, pag nakipag-usap sa atin, hindi bumubulyaw. Siya ay nakikipag-usap sa atin ng mahinahon na pamamaraan, bumubulong sa ating puso. Kaya kinakailangan ng tinatawag natin, kung baga ngayon ay tinatawag na lockdown, na pwede nating gawing solitude. Yung altar ng bahay, baka nawawala na. Araw na tayo nagpupunta kung gustong manahimik. Makapagdasal ng tahimik. Tumutupin ang inyong puso. Kahit pa ulit-ulit na sasabihin ng pangalan lamang ni Emmanuel. Jesus, Jesus, Jesus. Kung wala ka ng ibang masabi, baka bumaba pa yung blood pressure ninyo sapagkat nakakahinga kayo ng maluwag. Tapos kahit 10, 15 minuto, lahat ng mga gadgets ninyo, karaoke, mga boomboxes ninyo, lahat ay nakapatay, off. At ang maririnig nyo lamang tibok ng puso nyo. Siguro pag susunod na check-up ninyo, makikita nyo, mababa na yung blood pressure nyo. Baka pati yung sugar ninyo at yung creatinine ninyo, mahusay ang kalagayan. Sapagkat sa unang pagkakataon, nawala ang inyong stress at nakapag-relax kayo sa piling ng Panginoon na ang tinig ay pinakikinggan nyo at panakikiramdaman ninyo sa puso ninyo. Lockdown o it's an opportunity for solitude? Na maramdaman nyo kung ano talaga ang diwa ng Pasko. Na ang salita ng Diyos ay sinilang sa atin, silent night, holy night. Ikalawa, wala na yung mga magagarbong mga handaan. Mga party na para ba ang Pasko ay para lamang sa kainan, lasingan. Kaya pagkatapos niya, makikita mo sa ospital, mga nakalinya doon sa cardiovascular unit ng hospital. Nagsimula ang Pasko, merong laman ng refrigerator, merong laman ng bulsa. Pagkatapos ng Pasko, walang laman ng bulsa, walang laman ng refrigerator, walang laman ng utak, kung hindi bolsa de yelo ang nandoon sa kanyang ulo. At nandoon, minsan, hinahabol pa ng mga doktor sa emergency, tuloy-tuloy sa ICU, sa cardiovascular unit. Ngayon, wala na. Kahit ka pumunti, ang mga imported goods hindi na makadaong dito sa Pilipinas. Maaaring may scarcity ng mga chestnuts. Dati-dati, chestnut roasted on the open fire. Alam nyo, si San Juan Bautista, nung pumunta sa Ila, anong kanyang kinain? Honey and locust. Yung locust, honey. Pulupukyutan at saka balang. Ngayon magtataka kayo, bakit ganun ang kanyang kinakain? Aba, ilang Wala namang McDonald's doon at walang Jollibee. Ang meron sa ilang, honey. At saka, locust. Walang mga pears. Singkamas. Pwedeng substitute. Wala nang hamon. Uy, masarap. Ang tinapang bangus o tinapang tilapia. Bakit ka maghahanap ng wala? Ang Paskong ito, kung ano ang meron, tayo ay magpasalamat. Tayo ay magpasalamat. Kung anong meron. Ano pa ginawa ni San Juan Bautista bilang
kanyang paghahanda sa pagdating ni Jesus, suot ng camel hair shirt. Yun ang kanyang yung kanyang damit, yung kanyang shirt, ay galing sa camel's hair. Bakit ganun? Para siyang weirdo. Hindi. Kung ano meron at kung ano practical. Pupunta ka sa ilang. Pupunta ka ba naman sa ilang? Gagamitin mo? Lagi doon may mga desert storm, forest storm, all kinds of storm. Bakit ka magtutuksedo? Bakit ka magbabaro? Maga sa atin ngayon, contemporary dress, leather jacket ka to protect yourselves from the hostile elements of nature. Ngayon, anong ating pinagdiriwang? Ang pinagdiriwang natin, ang karawan ni Emmanuel. Karawan ni Emmanuel. Hindi ka pupunta sa isang manyanita sa Boracay na lahat ay naka-swim suits. Kaya, hindi na kailangan magsuot ng mga maiigsi at mga nakakapansin. Nakakaunti na lamang ang nakikitang pang-sapin sa ating mga katawan. Attention getter. We're going to attend the party of Emmanuel, birthday party. At wag naman ding magarbo na para tayong walking Christmas tree. Another head turners, ika nga. Kung ano lang yung disente. Sapagkat si Emmanuel na sumasama sa atin ay isang mapagkumbabang Panginoon na ang ibig lahat ay simple lamang. A decent Sunday clothing is enough for this. Yan ang nandiyan. Kung ano meron, yun ang ating tanggapin at magpasalamat. Alam naman natin yung pasasalamat, yan ang nagpapaligaya sa atin. Sapagkat yan ay pagtanggap kung ano ang merong biyaya na binigay sa atin ng Diyos. A grateful heart is always a happy heart. Kaya kung ano ang nandiyan, tanggapin natin ang may pasasalamat. Magbilang tayo ng ating mga biyaya. Meron akong nabasa, 30 taon na yung nakalilipas, alam niyo ba? Na nagpapaliwanag kung bakit dito daw sa Metro Manila ay dumadami ang mga taong nagkakaroon ng nervous breakdown. At isa sa mga dahilan, alam niyo ba, ay sapagkat nawawala na daw ang tradisyon ng mga taga Metro Manila na sa pagbukas pa lang ng kanilang mga mata, pagmulat sa umaga, nagbibilang na at nagpapasalamat sa mga biyayang tinanggap nila mula sa Diyos. Yung araw daw, yan ang unang ginagawa ng mga taga Metro Manila. Binibilang yung mga biyayang nanggaling sa Diyos. At yun daw, may accompaniment of some anatomical changes. May mga changes na nangyayari sa ating katawan kapag tayo nagpapasalamat sa mga biyaya. Halimbawa, isa-isahin natin, sasabihin natin, Diyos ko, salamat po't buhay pa ako. Ano mangyayari sa atin dyan? Pag sinasabi natin yan, hindi pwede tayo nakangiwi, tayo nakangiti. Nakangiti. Salamat po, Diyos ko, buhay pa ako. Pagkatapos magdi-dilate the pupils of the eyes. They glitter, magniningning. Salamat po, Panginoon, buhay pa ako. Magniningning yung mga mata. Maghihiwala yung kilay. Pagkatapos yung puso mo'y titibok ng mahusay. Para nang sa ganun, mahusay din ang pagdalo ng dugo sa lahat ng sulok ng iyong katawan. Kaya nga, ang nararamdaman mo ay ecstatic. You're ecstatic. Biro mo ilan yung biyayang bibilangin ko. Salamat po, Panginoon, at buhay pa ako. Ngiti. Salamat po, Panginoon. At mabait naman po ang napangasawa ko. Ngiti. Salamat po, Panginoon. Masunurin po ang mga anak ko. Ngiti. Salamat po, Panginoon.
at matulungin ang mga kapitbahay ko. Ngiti. Salamat po, Panginoon. Masisipag po mga kasambahay ko. Ngiti. Salamat po, Panginoon. Na kahit na hindi naman kami mayamang-mayaman, hindi naman kami naghihikahos. Ngiti, ngiti, ngiti. Pero ngayon daw, ang mga taga-Metro Manila, nakakalimutan na raw na sa umaga na sa halip na bilangin, yung mga meron nilang biyayang galing sa Diyos, ang binibilang, yung kanilang wala. Opposite reaction daw ng ating anatomy pag nagbilang tayo ng wala. Pag tayo nagbilang ng wala, magsasalubong ang ating kilay. Wala ako noon. Ngingiwi ang ating mga labi. Wala ako niyan. Magsisikip ang ating dibdib. Wala ako nito. Wala ako niyan. Wala ako noon. Wala. Mai-stress ang ating psychology at kai-stress. We go to the point of the extreme stress. Ganyan daw ngayon na nangyayari. Kaya tayo nadi-depressed ang karamihan. Sa Paskong ito, marami tayong wala. Pati si Santa Claus, siguro wala na rin sapagkat na-lockdown doon sa North Pole. At wala siguro siyang mga health requirement na protocols na pumunta rito ngayon. Wala na tayong mga regalo. Wala. Kaya puro tayo nakangiwi ngayon sa ating mga tahanan. Nanlilisik ang mga mata sa isa't isa. Sapagkat wala. Ganyan ba ang ating magiging attitude dito sa Paskong ito sa gitna ng pandemya? Look at it the positive way. Ano nandyan? Yan ang bilangin ninyo at magpasalamat. Ano nandyan? Nandyan. Nandyan ang Diyos. Nandyan ang pamilya ko. At nandito ako. Kaya pag nagreklamo yung mga anak niyo, Mami, bakit wala tayong ganito? Bakit wala tayong ganyan? Mom, Dad. Ano isasagot ninyo? Child, anak. You have God. You have your family. You have me. And I have you. If this is not a gift enough, what else are you looking for? Magpasalamat tayo. Nandiyan pa ang Diyos, si Emmanuel. Nandiyan pa ang pamilya at mga minamahal natin sa buhay. At nandito pa tayo sa bawat isa sa atin. Hanggat tayo nandito at nagmamahalan sa isa't isa, ang bawat Pasko ay may pag-asang maging maligaya. May Pasko ba sa pandemya? Meron. Kaya, ngayon pa man, binabati ko na kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.